Tama po yan na tulad nga po si Pangulo na rin po ang nagsabi na si Secretary Arto Gade po ay isa po sa ating talagang mga high-performing po na mga kalihim at ito po ay kita naman po natin sa aktual na nagawa. Ito pong build na tinatawag ay naging build po talaga kasi again po, yung ilan naming mga proyekto, halimbawa po ang MRT-7, 2001 pa po yan. Ito pong Clark Express po natin na 1994 pa pong sinusubukan yan gawin. Ito pong Metro Manila Subway Project natin, 1973 pa po yan pinlano. Yan po ang kadahilanan kung bakit po noong mag-umpisa ito pong administrasyon ni Pangulong Duterte ay ang naging battle cry po talaga natin sa sektor ng infrastruktura ay yung build. Dahil po napakatagal na puro lang po tayo plan, puro lang po tayo talk, puro lang po na sa papel. Panahon na po na itayo ang lahat ng mga proyektong ito na napakatagal na pong kailangan ng ating mga commuters at ng ating sambayan. Oo, so talagang natitsak na kahit na hindi na si Pangulong Duterte ang leader natin sa mga panahong iyan, itong mga proyekto na kanyang iiwan, tsak na matatapos at magagamit natin lahat. Yan po ang ating inaasahan na dahil nga po tulad na rin na palagi po sinasabi ni Secretary Arto Gade, particular po dito sa ating mga proyekto sa Riles, nandyan na po ang pondo. Ito pong ating mga proyekto ay halos lahat po ay suportado ng Official Development Assistance. Nandyan na po ang mga contractor, napirmahan na po yung mga kontrata. Pangatlo po, nandyan na rin po karamihan ng ating mga right-of-way. So kung may pera, may contractor, may right-of-way, siguro naman po inaasahan sana natin na ito pong mga proyekto na atin pong ongoing or may iwanan po nito pong change natin ng administration ay may pagpatuloy po hanggang sa matapos. Dahil nga po, again, dekada na pong hinintay ito ng ating mga commuters at ng ating mga kababayan.